Hi guys, welcome to Atoy Costa Vlog, Transport Show 2024. So, napuno kami ng build and sell unit dito sa booth natin. So, pinapakita natin yung mga highlights ng mga katang isip ng Atoy Custom. So, unahin natin itong, ano ba unahin natin? Ito or ito? Okay. Ito kasi na-vlog na namin eh. So, ito na lang muna. Unahin ko na lang ito parang camper van na light ace natin. So, last car show, may ginawa kaming ganyan na naangat yung bubong pero hindi natapos. So ngayon, nung after ng Mia's car show, ginawa na namin ng mold ito. So may mold na kami ngayon pero hindi pa rin namin natapos sa 100% pero almost. So i-share ko sa inyo from the bubong. So gumawa tayo ng mukha. Pag nakasarado kasi siya, mukha siyang bubble top. Pero pag nakahinto ka na, aangat na siya. So it can be two things. Pwede siya maging storage or maging tulugan. So, itong nasa gilid niya, nilagyan namin ng fixed window. Pero should be, hindi dapat siya fixed window. Ngayon lang kasi hinabol namin yung car show, kaya medyo naka-fix. Pero should be, nabubukas yung window niyan na going to the left or going to the right or whichever. Basta dapat bintana yan at may saraduhan yan. So, hindi pa namin talaga 100% natapos. Pero, gusto namin makita nyo na ito na yun. So, ginawa namin ng hard panel lang para lang pag-akit ng pinaka-roof, which is yung shocks, nilagyan namin ng support sa gilid para tuwing umuulan, covered ka na. O, pag sabi na pag umulan ba, mababasa ba yan? Marami na kaming ducting na ginawa na puro pababa ang punta ng tubig, hindi pa loob. So, nilagyan namin ng screen. So sa madali namin, hindi pa rin namin supposed to be pwede sa screen, meron pa yan yung para roll up na talagang saradong-sarado. So I think next vlog namin, kompletong-kompleto na to dahil today is Saturday, natapos lang yung molde namin nung Wednesday. So ingress tayo natapos yung molde namin. Kaya hinabol lang namin. Marami rin tatanong hagdan. Paano ba ang hagdan? Ang hagdan to, meron kami sariling hagdan na parang umakyat ka dito. Hindi lang namin na naikabit ngayon, pero basically lahat naman ng roof tent, meron naman siyang weather foldable or bumababa na aluminum na hagdan para makaakyat ka dito. So, meron kaming stopper. Ito yung lalagyan mo na ng kutsyon. Stopper to ng kutsyon eh. Kasi so, ang pinasadya rin namin dyan, meron kaming pinagawang Uratex foam. 4 feet ang lapad namin by 7 feet ang length nito. So technically, kung hindi man malalaki masyado, kaya ng tatlo, pero good enough to say 2 tao ang perfect dito. Tapos itong makita nyo, hindi na siya salamin. Fake window na to, fiberglass na to. Kaya siya fiberglass. Marami pa kami iniisip na gustong gawin. Sinave lang namin yung yung glass na panel, pero plano namin siyang lagyan ng whatever, exhaust or anything na pwede mong butasan pa. So, the color is fatigue green or army green. We use vinyl frog na sticker, which is nakalagay naman doon sa may pintuan namin. So, ito yung nilagyan namin ng sink. Na-display na namin to. Ito yung color red namin na unit. Kasi pinalitan namin ng kulay. Kasi couple of client na namin gustong gayahin yung kulay na red namin. So, we suggest sa client naman na huwag sana gayahin yung kulay dahil napakarami pang magandang kulay. Pero sometimes kasi pag nag-display kami, mga taong ayaw na mag-isip, basta ano nakita namin sa inyo maganda, gusto nila. So meron kami may 2 client kami na ginawang red din. So kaya ang ginawa namin, binago na lang namin yung demo unit namin into green. Pero ito yung dating red. So nilagyan namin ng cabinets. And then, ito may bukas ang kalagay ng utilities. Tapos meron ka rin cabinet dito. Nandito nakalagay air suspension niya. Nandito rin naman isa, utility cabinet. Ito rin utility rin itong cabinet na to. Yan o. Tapos meron siyang freezer slash ref. So meron din utility rin. So ito ginagawa namin. Ang napansin namin, itong area to pangit to eh. So lalagyan pa namin ng cover to. Para pag nasa likod ka, parang ganyan yung nakikita mo. Okay lang na nakikita mo yan eh, pero pangit tingnan tong itong hinge na nakikita, kaya lalagyan pa namin ng cover yan. So itong unit na to, ito yung ginagamit namin na unit para if we develop light is lahat ng klaseng pwedeng sirain or butasin.
dito namin ginagawa. So, makikita nyo to, it's a fiberglass panel na makapal rin siya. Kung ano yung thickness ng salamin, yun rin ang ginawa naming pattern para maging matibay siya. Alam mo yung tipo kahit hampas-hampasin mo sa labas, hindi siya masisira. So, on the side, or yan, or ito, makita mo, this one is a fiberglass also. Look at the framing, oh. Ito yung framing na ginawa namin. Para yung mga rubber sa gilid, hindi mo na makikita. So, even doon sa kabila, so, dito tayo sa may, second row. So guys, itong second row na to, ginawa namin, pwedeng matulog dito yung, well, meron mo siyang drawer sa ilalim. Tapos itong upuan namin sa harapan, pina-fold namin na ganyan. Anong purpose to fold na yun? Ito siya. So, pag sinarado mo siya, kaya abante ko siya. Papakita ko na sa paano yung position ng tulog. Okay. So ito yung sagad niya. So imagine mo, kung matutulog ka, yan o, yung paa mo may patungan. So may dalawang tao pwedeng matulog dito. Pwede ka mag-overnight, dalawa dito, dalawa sa taas. So bahala na si mami, daddy ba yung sa baba or nasa taas sila. Sila nang bahala. Tapos ito, nahihiga pa siya. So, bahala ka ano yung sagad na higa na gusto mong gamitin. So, basta ang purpose niya is totally nakakahiga ka. Kasi yung mga ibang camper van, kung mapansin nyo, lahat ng camper van, yung sofa bed nila ay pare-pareho. Or ang sofa bed ay laging nasa likod. So, gumawa kami ng diskarte na para maiba. So, by doing this, naiba kami sa iba na naging patungan nga lang to ng paa. Or kung gusto pa mas maging komportable, may parang pang to cover dito. And then, pag tinip mo siya, para isang buong tapakan din siya. So, yes, next, ano ba papakita natin? So, yun nga, napansin niyo, ito may headrest to. Ang original ay walang headrest. Kasi may mga sidings namin. So, ginawa namin diamond finish. So, whether you use the diamond finish or yung triangle, nasa sa inyo. Tapos, syempre, guys, naka-air suspension siya. Kaya ngayon, naka-drop yung tires namin. Yung likod medyo nakaangat dahil pag binaba namin ng mababa yung daanan ng tao sa likod baka mauntog. So hindi namin sinagad yung likod, pero itong harapan binaba natin. So pero doon, syempre guys, next na papakita ko, we use Falken tires. So this is the Falken tires, Z310. Ito ang baga pang everyday tire ng Falken na if you have Innova, you have yung mga everyday car, Civic, Altis, na medyo practical ka pero gusto mong safe na safe ang biyahe mo or yung gusto mong tahimik, this model is perfect for you. Pati yung noise level niya, braking niya, at saka yung yung longevity niya. So this model is perfect for you guys kasi ang Falken meron sila yung mga top of the line tires which is the Z320, Zenny 615, RT615, 660. Yan naman yung mga performance tires na mahilig na talaga kumarera. Pero yung pang everyday mo at gusto mong safe ka kaysa bumili ka ng kaysa hindi premium brand, I think stick to the premium brand na may quality. I always tell to people naman baga parang that's a personal choice. Pero for me, I always want to buy premium brand for the reason lang na yan na lang ang pinaka-connection ko at buhay ko sa kalye. So, me and my tires kung nagmamaneho ako. So, choose a right brand at saka choose a premium brand. Well, not really only Falken. There's a several premium brand in the market. Pero for me, I'm a Falken user. So, next, we go to ito yung light days na binibuild and sell namin. Ito yung na-vlog na namin tong light days na to. Itong light days na to, if you buy light days kasi it's about 699,000 and then plus yung LTO and third party is about 725,000. So technically, we're selling this for 1 million. Pero yung 1 million niya, parang setup namin ay 275,000 na lang. Ano ba mga nakasama sa 275,000? From the harap, it's the vinyl frog sticker.
ang breakdown niya, vinyl frog sticker is about 50,000 eh. Tapos yung hubcap, binili lang namin sa online. So Shopee or Lazada, that's about 3,000 plus. Tapos yung rim na to, papapintura nyo na sa lahat ng pintor, siguro about 5,000 peso para pinturahan mo yung apat na white hubcap and labor, plus minus about 10,000. Tapos next, we have our window framing. Diba karamihan ng window framing walang body kit? Karamihan ng body kit sa ilalim ng sasakyan, diba? Ang body kit namin nasa framing. In order para maging macho yung look ng light ace mo. Kasi ang light ace, pwede mo makabitan ng murang salamin, pero hindi lalabas na ganito ang impact. Ganito ang itsura. So same, pintura na namin ng black to, para yung line niya maging isang buo. Tapos we have the spoiler. Itong boss Asisa, hello. Itong spoiler na to, nung first vlog namin, tinanggal ko na itong itim. Pero may mga nagsuggest sa amin na ilagay pa rin itong itim na to. Kaya binalik ko, tapos nilagyan ko rin ng kulay na rin to. Pero wala namang right and wrong. Kung gusto nyo lagyan o hindi, na sa inyo. With the logo, may nagsasabi sa amin, teka baka demandahan ng Toyota dahil tinanggal mo yung logo nila. Guys, for you to inform lang, pag bumili ka ng isang kotse, sa'yo na yung kotse. So, kahit ano pang ilagay mo dyan, wala namang problema. You're not claiming naman na ikaw may-ari ng sasakyan. You're just changing the logo lang para sa mga tao lang na love na parang they want their car to look parang naiba. So, para hindi malaman ng tao anong brand. So, tinatanggal nila yung logo para lang, syempre, if I have a Toyota Light Ace na cargo van na alam ko na 700,000, ayoko naman na matagaw kay 700,000 lang yung kotse mo. Hindi yun yung point. It's more on, kaya mo pinapatay yung logo na makeover mo na yung itsura. At the same time, feel good ka na nag-iisip yung tao anong brand to. Pero ang intention, not to say na kinakalaban mo yung Toyota. Just wanna make it clear lang. And then we make a logo. It's a toy car. So it's a toy car. So ito yung mga small details na ginagawa namin. Tapos well, this is the interior. Ito na lang, pakita nila dito. So guys, ito window framing ginawa namin. So hindi mo na makikita yung parang goma na nilagay mo. Pati sa likod, we have the swiveling chairs. Tapos yung sidings niya naka leather na rin. We have the 2-seater and 2-seater, dalawang 2-seater, pero itong isa, ito naaangat to. Yung isa naka-fix dahil lagayan mo ng mga tools mo. Tapos sa rear, makikita mo yung nakabalot rin ng leather. Tapos naka-wrinkled finish lahat ng wall namin para hindi siya magmukhang delivery van. So, yan. Tapos sa harapan, yan, pinagtan namin ang policy. Actually, sa vlog namin to eh. So, next we go to Manong Chavit's van. Itong kotse ni Manong Chavit, maraming nagsasabi sa amin eh. Ito ba gamit ni Manong Chavit nung nahuli siya sa MMDA? Guys, itong unit na to, nagkataon lang si Manong Chavit, yung factory niya, yung BMW, Baluarte Motor Works, talaga nagbibuild siya ng mga bulletproof na sasakyan. Ang trabaho lang ng Atoy Customs kay Manong Chavit ay kami lang ang gumagawa ng interior. So, ang interior nito is made by Atoy Customs. So, yun nakita nyo nahuli sa EDSA, hindi to yun. Maraming unit ngayon si Manong Chavit na ganyan na inaayos natin. So guys, pasilip ko sa inyo yung loob. Okay guys. Dito na lang muna ako upo sa likod. So, if you see yung ano niya, yung harapan niya, a captain seats with a footrest na naangat. Yan o. Yan. So, pinakita lang namin na ganyan. Lahat na nakikita nyo dito, 100% customized. So, dumating sa amin yung unit na to. Walang kalaman-laman. It's purely metal plate lang na bulletproof. So, from window framing, side accent, labasan ng baril, armrest na may cup holders, accent light, pati itong mga ilaw na to. Lahat ng ginawa namin na logo ni BMW, molded na to. So hanggang dito. So lahat to ginawa na namin yung mold na to para every time pag nagpapagawa si Manong Chavit sa amin,
mas mabilis na. Kasi pag nagtatanong nagko-customize ang van, usually take us about 45 to 60 days to finish one van. Pero syempre, pag yung client mo ay multiple units ang pinapagawa, gumagawa ka na ng molde para mabilis na yung ikot mo. So, sa likod, meron siyang freezer, ref freezer, which is this one. Yan. Tapos, on the other side, andyan yung subwoofer naman niya. Tapos ito, daanan, emergency exit, going to the back. Tapos, ang ganda, ang linis-linis tingnan ng unit na to. Tapos, sa harapan naman, ito nilagay namin to. Para saan to? Ito ay pagtatayo si Manong Chavit dito. Yung machine gun niya, meron siyang tapakan dito para tayong-tayo ka. Nabubukas ko ba ito mo yan? Okay. So, ayan o. So, pag-operate mo yung machine gun mo dito o. Diba? So, ito yung mga holder ng machine gun niya eh. Diba? Tapos kung dyan ka naman, ito yung tapakan. So, itong tapakan na to, sinadya namin para pag tatayo ka doon. So, ito naman yung itsura naman niya. Sa panel na ginawa namin. Itong TV na to, bumababa siya. Meron siyang motor para kita-kita mo yung labas. So, kung sakali naman gusto mo yung privacy ka, angatin mo to. Tapos ito, dati ginawa namin single color. Ito yung ginawa namin two-tone. Dahil ang ganda-ganda ng kulay ng black and ivory and beige. Pinagsama-sama mo. Napakalinis. So, guys, kung tatanungin nyo kami magkano to, hindi ko alam magkano tong unit na to. Hindi po kami nagbebenta ng unit ni Manong Chavit. Na-assign lang po kaming gumawa ito. Pero karamihan po ng buyer ni Manong Chavit ay sa kanya bumibili. So next, punta tayo sa ibang unit naman. I would say Ford Transit. Ito Ford Transit, short na pakita ko lang sa inyo. Different Ford Transit na to. Binibuild and sell namin. So, meron siyang toilet, sofa bed. Yung mga binibuild and sell namin, pare-pareho lang yung layout. Hindi na namin binabago kasi ito yung layout na gusto ng karamihan. So, meron kang captain seats na komportable. Tapos, meron kang dalawang upuan na gusto mong nagre-recline para makatulog ka. May sofa bed, window frame, toilet. So, may curtain. Tapos sa harapan niya, meron kang TV, soundbar, lagay ng gamit. So, basically, panay ganyan yung ginagawa namin. Buibili kami ng mga unit na second hand na slightly used para pag pinasa mo sa kliyente, hindi ka nahihirapan. Yung H350 na dalawang nabenta namin, it's about 15,000 and 18,000 kilometers pa lang yung tinatakbo. Ito isang nabili namin, 30,000 ang tinakbo nito. Pero tingnan yung itsura niya, oh. Yung pintura niya, napakakintab. Ang ganda-ganda pa, sariwang-sariwa pa yung kahan niya. Tapos yung loob niya, kinostomize rin namin. Well, itong customization na ginawa namin dito, hindi siya yung over na customization. Ito ginawa namin dito. Karamihan kasi, ginagawa naming setup is yung basic muna na functional. Ano pag mong functional, ano ba meron? Meron kang overhead cabinet, may lagayan ka ng gamit mo. So kung maraming gamit, may ambient light ka. We have the curtain, you have the window frame, you have the captain seats, you have the footrest, you have the TV, you have the soundbar, and then ganyan din, may tulugan. And then ito kasi pagka inabante mo to, for example ito, diba? Aabante ko siya. So ito, aabante ko lang. So para kung maramihan yung sumasakay, medyo pwede sila magbigay ng space. Medyo yan So yan yung sa ganda abante. So pag binaba mo yung footrest na yan, dito naman napakaluwag. Ang laki ng legroom niya. Paano kung may emergency ka? Gusto mo meron pang makasakay. So inaabante namin to. So pag inabante mo to, itong legroom niya, tiyan mo dito, maluwag ka pa rin, no? At the same time, pwede ka mag-recline pa. Tapos, yung nakaupo dito sa likod, pwede ka pa rin umupo. So ito yung tipong pag may emergency, biglang maraming sasakay, may extra dalawang seats ka. Pero ang komportable talaga yung 1, 2, 3, 4. Ito minimum of 3, 5, 6, 7, 8, 9. Pwede rin maging 4-seater to maging 10. Pero
again, bahala na yung, basta ginawa lang namin to para lang may mapuan kung emergency. Pero ito yung ingredients na sobra kang komportable whether family or personal use mo, lalo na kung busy ka or celebrity ka or like ka natutulog sa site, nagiging sofa bed to. And then lagi naman kami may toilet, siguro hindi na, sige, quick lang. So ito yung toilet. So nakailang H350 na tayo na yan, vanity mirror. And then next we go to Just Lift. Meron kaming sa business nyo, kung kailangan nyo ng medyo pa-delivery na hindi mahihirapan yung pahinante nyo from point A to point B, meron kaming Just Lift. Ito yung mga nagagawa niya, na-lift niya yung business nyo dahil mas maging efficient kayo yung productivity nyo, mas mabilis i-deploy. Sa mga drops, mas mabilis siya ibaba, hindi mo na bubuhatin, at saka less manpower. Sa manpower, more on yung, syempre yung mga tauhan mo pag nagbubuhat, usually pwede magka-injury, some people will say, hindi ko kailangan yan. But most of the corporate or yung mga newly company na they believe in mga efficiency, ito yun. We have the lifter. It can carry about 2 tons ang kaya niyang i-load. Tapos we also have the wheelchair lift. Itong wheelchair lift na to, we have our showroom na pala sa mga may kailangan ng PWD na wheelchair. Pasok lang sa IG page namin, WeLift.Atoy Customs. Makita mo yung different unit namin, or pupunta kayo sa showroom namin sa West Avenue. Meron kami mga demo units na doon. May bagong showroom kami na mga wheelchair lift. So our brand is WeLift. So guys, I hope na gusto nyo ito. Ngayon may papakita ko yung before we close. I think we're going to show you the upuan ng Super Grandia. Okay guys, pag meron kang Super Grandia, diba? Ang Super Grandia mo, ito yung headrest. Itong headrest sa Super Grandia mo, pag matutulog ka, sigurado ko hindi ka komportable yung makakatulog. Gawa ng, ang nakatutok sa yung batok mo eh. Pero, okay. Sige po boss. Ngayon, tiyan mo nakalutang yung batok ko. Yan o. So, kung meron kang Super Grandia or Toyota Elite, sigurado ko hindi ka nakakatulog sa biyahe. Pero itong gawa ng Eurotex at saka Atoy Customs sa headrest, tingnan nyo. So, pag umupo ka, salong-salo yung batok mo. Ngayon kung medyo malaki ka, hindi sumalo yung batok mo, pwede siyang i-tilt, aangat mo. So pag inangat mo, ikaw maghahanap kung saan ka komportable. Whether iangat mo siya, yan o, pwede pa rin i-tilt. Depende kung saan ka talaga komportable. Ngayon naman kung matutulog ka, diba pag ito gamit mo, pag humiga ka, wala ka nang hahanapin na komportable. Ito, pagkahiga mo, hahanapin mo pa rin saan sasaluin yung ulo mo at batok mo. So kung may mahabang biyahe ka, kung papunta ka ng Bicol, papunta ka ng Baguio, papunta ka kung saan mang malayo, at may Super Grandia ka, kailangan nyo makita tong produkto ng Atoy Customs and Eurotex Foam. Last na gusto rin pakita, karamihan ng Super Grandia, walang footrest. So if you have a new Super Grandia, gusto mo upuan ko, sana maging pareho sa Toyota Elite na merong footrest. Pwede yung lagyan ng footrest, which is ito yung ginagawa namin. So ito siya. At saka yung footrest na ginagawa namin, ang footrest ng original na Toyota Elite ay hanggang dito lang. Yung angat na ganyan, pag tumagal ka sa biyahe, nangangawit yung tuhod mo, naghahanap ka ng mas mataas. Kaya, itong ginawa natin ay angat na angat. Itong angat na to, pwede ka pa rin kumain, kunyari ginugutom ka na wala kang lamesa. Pwede mo siya gamitin as table or patungan mo na ganyan and then sarap, diba? So guys, I hope nag-enjoy kayo sa vlog namin. At saka today is Saturday, last day na namin tomorrow sa Transport Show. If you have time, visit us here at Transport Show 2024 at SMX MOA. Sana nag-enjoy kayo. And guys, paulit-ulit kasi sabi, everyday is a blessing.
Kung may hatred ka to anybody, kalimutan mo na yun. Kaya mo naman magmahal ng tao, mahalin mo na, huwag mo nang awayin. So guys, thank you for watching, and always remember, Jesus loves you, and God bless.